yan mga kadisenyo. Ayan. Video natin na ngayon o ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa ating motor, no? Muna. Kasi kaninang umaga ay nahuli ako ng LTO, no? So, may violation ako. Ang lakas ng loob kong patakbo ng patakbo, kala ko wala akong violation. So, ito yung aking TOP. Ayan, kita ba? So, ayan. Aking TOP na binigay sa akin. At meron naman, kompleto naman ng aking ORCR, license. Ayan, naka-register naman tayo. Ngayon, ang ating violation ay nasa ating motor, no? So, ito, pakita ko sa inyo kung ano yung violation natin. At ayun, para na rin sa kaalaman ng nakakarami, no. Kasi ako rin, no, kala ko hindi 'yon violation. Kaya ang lakas nga ng loob ko, no. Napatakbo ng patakbo diyan, ay violation pala 'yon. So, start natin yung motor. So, ang nating violation ay ang ating, ayan, yung ating modified na horn, tsaka nakatap siya sa ating auxiliary light. Auxiliary light ay okay naman kasi may sarili siyang switch, no? Ayan. Tapos, base dun sa guidelines ng LTO, dapat dalawang light lang, tapos at least 6 bulb kada isa, no? Pero etong sa atin mini driving light. So, walang problema dito kasi may sarili siyang switch. So, okay yun. Tapos, naka-attach siya dito sa may sarili siyang bracket na hindi nagbabibrate kapag tumatakbo. Kasi ang guidelines ng LTO sa mga auxiliary light ay dapat hindi naka-attach sa nagbabibrate or sa ating absorber or shock sa ating handlebar o kaya mas mataas dito sa ating handlebar. Tapos yung direction, at least nakatutok siya sa baba. At least 10 meters yung anyang aabutin. 20 cm na nakatungo pa baba, tapos yung aabutin niya ay at least 10 meters lang. So yun yung atin. So hindi yan yung main na problema. Ang main ay yung ating busina na naka-attach sa ating or nakatap sa ating auxiliary light. Kapag bumusina daw ako ay syempre sumasabay, para siyang nag-blink. So bawal pala yun. So ngayon ko lang din nalaman na bawal yun. So yun, kaya tayo tinikitan. Hindi natin na pag-usapan yung LTO. Kaya binigyan na lang tayo ng TOP. So ngayon ang gagawin natin ay syempre mali tayo, tatama natin yung pagkakamali natin. So tatanggalin lang natin yung connection. At ibabalik natin yung stock. Although meron siyang nakakabit dito na stock kasi may switch dito ako na pinalagay na just in case nagagamitin ko yung stock ay pwede lang. Kaso nga lang, sa tagal-tagal yata na hindi ko nagagamit yung stock ko na busina ay talagang na-stock na. Ayun, ayaw nang gumana. So ang violation kasi pag wala kang busina, ayan, para na rin sa alam na nakakarami, no. So yan, no, wala nang hindi na gumagana yung stock ko. So pag wala ka kasing busina, ang violation yata niyan ay 5,000. So dito sa ating violation, tinatanong ko yung LTO kanina kung magkano, hindi niya masagot, no, kasi marami din siyang hinuhuli pa na iba. So tinanong ko kung magkano kanina, sinusulat niya yung sa ticket ko. Hindi niya naman sinabi kung magkano. So, hindi ko pa alam kung magkano yung babayaran ko o kung magkano. Pero base dun sa nakita ko kanina sa YouTube, sinanood ako kanina, I think nasa 2,000 to 5,000 ang penalty o yung babayaran ko dito. Sana hindi naman ganun kalaki, no? Para naman hindi ako mapagastos. So linggo pa lang ngayon at may operation ng LTO, kasi nga siguro hindi ko alam kung bakit nag-operate sila ng linggo, pero siguro utos yun sa nakatataas na. So kalasin muna natin yung ating mga tornilyo. Yan, sa ganun ay so, mula nung kinabit tong aking, kasi sabay yan kinabit, no? Yung auxiliary light tsaka yung busina, sabay yan kinabit.
O sabay ko yan pinakabit noon. Nilabas ko tong motor, siguro mga wala pa yatang 2 buwan ay pinakabitan ko siya ng auxiliary light kasi palagi ako yung mga biyahe ng malayo from Tuguegarao to Camalanyugan. At least to 100 kilometers, no? Or halos 2 oras mahigit na biyahe. So pag gabi, naabutan ako ng gabi sa daan na yung stock kasi na itong ilaw, kapag nasa lugar akong madidilim, yung talagang walang street light, ay halos di ko na maaninag yung kalsada, lalo pag malakas ang ulan. So kaya ako pinalagyan ng auxiliary light tsaka busina. Tapos pinalakas ko yung busina kasi masyadong mahina. Yun yung akala ko nun. Masyadong mahina kaya lalakasan ko kasi siyempre pag mahina yung mga naka 4 wheels, kapag nakasara yung bintana, kapag yung stock lang halos hindi nila marinig, no? Kapag nagbubusina ka. Yun yung reason ko dati. Mali pala. So, kailangan natin itama yung mga maling kaalaman natin. Kailangan kontento tayo kung ano ang mayroon sa ating motor. So, babalik na lang natin yung stock para walang problema. Although, yung ating busina, hindi naman kanong kalakas. Pasok naman yata siya sa yung guidelines kasi ng LTO, at least 115 decibel, no? Yung ating horn, yung lakas ng horn. So, wala tayong panukat kung kaano kalakas yung decibel ng ating o yung busina natin pag sinukat ng decibel. Kasi ang sukatan yata ay at least from here tapos 2 meters ang layo, dun sinusukat yung device na ginagamit. So, dapat papalo siya sa, para maging violation yung horn mo, papalo siya sa 115 decibel pag sa busina. Ayan. So, ayan. Medyo alisin natin. Diba? So, yun. Para lang sa kaalaman ng nakakarami, violation po ang busina na connected sa ating auxiliary light or kahit sa ating headlight o kahit saang ilaw dyan na konektado sa ating busina. Lalo na kung hindi ka naman tawag dito, authorized. O ang mga gumagamit lang kasi mga yon, yung mga ambulansya, yung mga motorcycle patrol o yung mga ginagamit ng mga pulis, mga HPG, ayan. Yun yung mga authorizado na may blinker. Tsaka naka-attach yung may mga wangwang. Pasali na kasi yung lahat. Kasi meron yung mga sasakyan na kapag nagbubusina sila, sumasabay talaga yung blinker ng kanilang sasakyan. So sinasabay yun. Hindi ko makalas yung aking harapan kasi nandito yung busina niya ito. So pag kinalas ko to, makakalas na rin to. Parang hindi pa yata ako naalis. Tignan ko. Hindi pa malis maputi. Pero alam ko naalis ko na lahat eh. Alis. Ayun. So yun po. Bawal po ang kailangan ko yatang kalasin tong head. Pero subukan nating dukutin. So yun lang. Sinuulit ko, bawal po ang busina ay nakatap sa ilaw ng ating motor, auxiliary light man or headlight or kahit aling ilaw na nasa harapan o likod ng ating motor, at bawal po ang mga blinker na ilaw na naka-attach sa ating motor kung hindi tayo otorisado. Hindi ko lang po alam kung mayroong exemption yung mga big bike kasi madalas marami sa big bike ay hindi ko alam kung exempted sila, no? Kasi marami sa mga big bike talagang yung ilaw nila dami. Kita nyo naman. So hindi lang ako nakakapansin. Marami sa atin nakakapansin na ganun. Hindi ko pa na-review, no, dun sa mga guidelines ng LTO kung meron silang exemption. So yun lang. So ito, kailangan kong alisin to para maalis ko pala buo kasi nakatago siya doon sa loob. Paano na to? So muna dudukutin kong kailangan kong alisin to eh.
Kasi bukas, Monday, kukunin ko yung aking, yan, kukunin ko yung lisensya ko sa may LTO. Kalimutan ko ng paano ko kalasin Kasi nakalas ko to dati Kaya pag-aaralan ko lang kung saan ko siya ulit kakalasin. So yun lang mga kadesenyo, no? At sa mga nagmomotor ng katulad ko, kailangan alam nyo kung ano yung mga maaaring maging violation nyo, no? Kasi sabi ko nga, mula nung naikabit to, ngayon ko lang na-encounter yung violation na yun. So, akala ko wala akong violation. Hinanapan ako ng violation at violation pala yun. Sana makatulong, no? Yung mga katulad ko mahilig magkabit dyan ng mga ilaw-ilaw tsaka lakas-lakas ng busina, ay palitan nyo na po yung mga busina nyo o ayusin nyo na po, ilagay nyo sa tama. Kasi pag natsambahan ka ng LTO ay sigurado sasakit ang ulo nyo, maaabala pa kayo sa mga lakad nyo, no? Katulad sa akin, so wala namang problema sa akin, sana akong nahuli, no? Lalo't kasalanan ko naman, or mali naman talaga, violation naman talaga yon. So walang problema dun. Ang lang dun ay syempre maaabala yung oras natin, katulad sana bukas Monday. So bis na punta tayo sa trabaho, so madedelay tayo kasi ayusin natin yung ating violation. Tapos gabiyahe pa ako from here, Kamalanyugan to Tuguegarao. So 2 oras yun mahigit. Tapos balikan, bali 4 na oras ka na nasa kalsada biyahe. So malaking abala yun para sa atin. So para hindi tayo maabala, ilagay natin sa tama yung ating mga sasakyan. So yun ko yung mga pagbukas natin. So mga kadesenyo, no? Lagyan natin sa tama yung ating mga sasakyan nang sa ganun iwas abala. Yung akala natin ay tapos isa na rin, no? Sa pagkakamali natin ay ayun, hindi tayo updated sa batas ng LTO. So kung alam ko lang sana na bawal yun, hindi ko na pinalagyan, no? Ang akala ko lang kasi talaga ay hindi yun bawal. Sabi nga nila, ignorance of the law. Excuse no one. Yata yun. So ignorance of the law. Sigurado penalty. Patakbo ng patakbo. So sa atin kasi, alam natin wala tayong violation. Sana. Kasi hindi naman natin alam na violation yun. So sabi ko nga, sa tagal na nakasalpak yan. Ngayon lang ako pinara kasi ng LTO. Madalas ko silang nadadaanan dyan sa kalsada o sa highway. Hindi naman ako pinapara. Stock. Ito yung ating old, no? Ay yung ating modified.
O yung ating sinalpak. Ngayon, alisin natin at bubuhayin natin yung kanting ating stock. Bukan natin. Ayun, ayun. Ayun. Naigipit lang yata kaya ayaw tumunog. Ngayon, alisin muna natin yung ating mga ayan, alisin muna natin itong mga to. Pinaglalagay natin. Kung sa ganun, wala na tayong problema. Kasi ito, ginagamit ko lang ito pag nagbiyahe ako ng malayo. Tapos pag nasa city ako, ginagamit ko yung stock. Kaso nga lang, dahil nga na-stock na talaga. Ayun. Hindi na gumana, kaya ito na lang yung ginagamit ko. Ayun, pero napagana pa na. Okay pa, medyo naglulus lang. So, babalik natin. Yung mga may motor dyan, yung bago yung motor. Yan, payo ko sa inyo, kontento na lang kayo sa kung anong meron yung motor nyo, no? Huwag nyo lang lagyan ng kung ano-anong accessories na hindi naman sigurado kung pasado or papasa sa guidelines ng LTO. Pero kung alam nyo naman na pasado at kung alam nyo yung mga guidelines ng LTO, hindi kayo siguro mapapasa, huwag nyo nang ikabit kasi sigurado maabala lang kayo tulad ko. Siguro naman wala na akong violation dito sa susunod. Kasi lakas talaga ng loob ko eh. Wala akong violation. Yun ang alam ko. Pinara ako at hinanapan tuloy ako ng violation. At yun, ang sinabi sa akin, ang violation mo sir, eto, ibunosina
sumabay ang auxiliary light sa ating busina at yon yung violation. Bawal daw na sumasabay ang busina sa kahit anong ilaw na nakakabit sa ating motor. Dahil hindi naman tayo otorisado na gumamit nito o maglagay ng ganito. Yun ang sabi sa akin ni Mamang LTO o ni Sir LTO. Kaya itinatama natin yung ating mali. Kasi ang mali ay mali. At hindi pwedeng maging tama ang mali. Hindi pa natin inayos to, matsambahan tayong nakadeploy sila. Sigurado. Huliin ulit tayo. Kaya habang maaga pa, iayos na natin. Ang auxiliary light ay pwede basta mayroon siyang sariling switch. At hindi makalagay sa mga nagbabibrate na parte ng ating motor. Sa handlebar at sa shock absorber. Tapos ang direksyon niya ay pababa at patungo sa kaliwa. Tama, kaliwa dito ng sasakyan para hindi masilaw yung ating kasalubong. Yun yung purpose nun. Kasi yung mga auxiliary light, dagdag lang yan. Isang gagamitin natin or backup light natin yan sa mga madidilim na lugar o iskinita na napupuntahan natin. So kung hindi naman kailangan gamitin, huwag natin gamitin. Sa ganun ay kahit ako ay naaasar din no, sa mga mayroong ding ganyan auxiliary light na ginagamit kahit di naman kailangan. Sa highway na nga, lakas-lakas pa ng ilaw, kakaasar yun. Nasa highway ka na, lakas-lakas pa ng ilaw mo, hindi appropriate, no? Nasa highway ka na at liwanag naman, huwag ka na gumamit ng auxiliary light kasi nakakasilaw. Balik natin dito. Sana hindi na mag-lose connection yan. Lalo dito sa mga kinabit natin. Hindi siya karoon ng corrosion. Pag corroded to, maglulus. Yan lang natin ng electrical tape.
goods. Salpak na natin.